Chester, last question na lamang from me, no? So, you mentioned kanina, mayroon nga tayong 2 landmark laws na pinirmahan. Itong Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. So, definitely there's progress. We've heard yung pronouncements ng Pangulo, strong pronouncements even, pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea. So, I want to ask you, bilang pangwakas na tanong na lamang, are we headed sa tamang direksyon pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea? Anong masasabi mo sa progress that we have made so far? Ano pa yung mga kailangan natin tutukan? Yes. Nasa tamang direksyon tayo dahil ang contribution natin sa buong mundo ay yung lawfare, no? Yung international legal approach. Tayo yung nanguna dito at naniwala ang buong mundo na marami tayong solusyon pagdating sa pagtatanggol sa ating mga isla at teritoryo, no? Hindi lang yung 2016 arbitral award kundi inayos din natin yung mga domestic laws natin para mapalakas yung ating mga yung ating claims doon sa internal waters natin and maritime territories natin, no. Katulad na lamang nitong Archipelagic Doctrine, tapos yung Maritime Zones Act at saka yung Archipelagic Sea Lanes Act, no. So napaka-importante yung tatlo na yun para mas lalong palakasin natin yung logistics at yung interoperability ng ating mga military at yung pag-aari natin, pag-aangkin natin. Ngayon, ano yung direction na ngayon? No, ang direction na dapat makita natin sa susunod na mga taon ay yung enforcement, no? Magkaroon ng ngipin sa batas para doon sa mga domestic laws natin, no. Halimbawa na lamang yung unang-una, ang malaking problema ng ating Coast Guard at Philippine Navy ay we have the longest coastline in Asia. Yes. No? 360 degrees yan, iikutin mo yung kapuluan ng Pilipinas, iikutin mo, ipapatrol mo yan. Kaya ang intervention ngayon is paramihin yung mga vessels, paramihin yung helicopters at aircrafts at mga drones natin para mapatrol natin yan. That's part of the enforcement in enforcing those domestic laws na inano natin, na inenact natin, no? So, okay yun. Pangalawa, ay yung continuous belief in our grand narrative, no? Hindi lang mula sa Malacanang, pati sa Senado, Kongreso, pati lahat tayo dapat pinag-aaralan natin. Meron akong sinusulat na libro ngayon para sa mga senior high, no? At nandoon ang kwento ng West Philippine Sea. Dapat tinuturo natin to sa eskwela kasi education yan no? Dapat maintindihan natin yung mga teritoryo at mga boundaries natin at mga karapatan natin. Pangatlo ay of course, no, yun na nga yung challenge by next year kapag tayo na yung mag-host ng ASEAN chairmanship ng summit, no? Kasi it's a challenge talaga tayo. Let's expect the worst, no? It's a challenge tayo and definitely yung maritime security ang mangunguna sa lahat ng mga agenda natin. And definitely, kung hindi maipasa ngayon ni Kuala Lumpur yung Code of Conduct, subukan natin na ipasa habang tayo yung chairman, no? Dahil tayo may leverage during that time.